Bukod sa pagiging man's best friend, ilang aso ang katuwang din sa serbisyo publiko. Pero ang K9 na si Kobe hindi nag-viral dahil sa pagtahol, kundi dahil sa kanyang kondisyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Yan si Kobe, ang nag-viral na Belgian Malinois K9 unit nitong mga nakalipas na araw. Payat at kitang-kita ang pagbakat ng kanyang ribs nang magtungo siya kasama ang Explosive Ordnance Detection o EOD-K9 sa Napolcom kaninang umaga. Ang kanilang sadya, pagkaklaro ng mga usapin sa viral photo at ang pagtanggap ng sako-sakong dog food donations mula kay Napolcom Commissioner Rafael Calinisan at isang anonymous dog lover na nirepresenta ni veteran columnist Ramon Tulfo. Isa sa mga nakabasa who's a dog lover, nag-donate ng mga dog food na pwedeng the whole unit ng PNP mabigyan dahil lang kay Kobe. Ayon sa EOD-K9, malusog at maayos ang pag-aalaga sa lahat ng K9 units sa kanilang kennel facilities at sadyang out of context lamang daw ang viral photo. Dahil lang rason daw kung bakit payat ang aso, katatapos lang ng kanyang training. Expected po namin, dahil under po siya ng transition, expected ko po na magkakaroon ng pagbabago sa pangangatawan niya. Pero ang taong bayan po ay nakakasiguro na si Kobe po ay on top of the game na kayang-kaya po niyang protektahan ang ating taong bayan sa banta ng explosive. Sa ngayon, mas kailangan daw tugunan ng kakulangan ng K9 units dahil daw kasi rito, overworked ang ilang aso. At most, we have only 398 nationwide that we need to cater all ports, airports, pati yung mga terminal. So, bugbog talaga sa trabaho yung aso namin. So, minsan, nag-double shift na yung aso. Kaya pati handler, puyat na rin po sa kakulangan ng aso namin. Dagdag pa raw dyan ang mga magre-retire na K9 units sa loob na lamang ng ilang taon. May apela naman sa publiko ang handler ni Kobe na si Patrolman Victor Buko. Hinay-hinay lang daw sa body shaming comments kung saan kinukumpara ang kanyang katawan sa katawan ng kanyang aso. Actually sir, naging ganito po yung build ng katawan ko, hindi lang po sa katamaran or relax na sinasabi nila. Kundi may diferensya rin po sa aking katawan na meron akong fracture sa half body and my left hand po. Certified PWD po ako. Si Commissioner Calinisan may apela rin sa private sector. Baka may nakikinig na mga pet lovers din o mahilig sa aso, baka they could adopt a dog ng ating EOD-K9. Adopt meaning not physically, but make sure that they are fed. May public sector, private sector partnership. If anyone who's kind enough to also assist our EOD-K9 and our dogs, most welcome po kayo makipag-ugnayan sa inyong National Police Commission. Sa isang Facebook post ng NGO na Animal Kingdom Foundation, inilahad nila rito na dumalaw sa kanilang tanggapan si Kobe. Naipaliwanag na rin daw sa kanila na maayos ang resulta ng kanyang lab tests at 3 beses siyang pinapakain araw-araw. Napagkasunduan din daw ng AKF at ng PNP na isailalim si Kobe sa isang 2 to 3 month rehabilitation program bago muling sumalang sa deployment. Magandang ehemplo rin daw si Kobe para sumalamin sa mas lumalakas na panawagan ng mga dog lover to have a heart and let dogs live. Bilang pagkondena yan sa pagpatay sa nasa 3 milyong stray dogs sa Morocco na bahagi raw sa paghahanda sa 2030 FIFA World Cup. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.